Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kalanin nyo. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng ismag, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga. Nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila. Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Late Persilapid. Baka magugulat din kayo ha. Baka hindi nyo alam na si Late Persilapid ay pinakaunang naging kritiko ng Pangulong Marcos Jr. Etong si PBBM, nalunod na sa kapangyarihan. Yan yung sabi ni Late Persilapid. Siguro dahil napapansin naman natin na parang hindi niya alam yung mga ibang nangyayari sa paligid niya. Hindi siya masyadong makasagot sa mga tinatanong sa kanya kasi parang hindi niya gustong pansinin yung mga tanong or parang wala siyang pakialam. Yung yung most na law firm ng mga Marcos Ito yung MOST, yung Marcos, yung O naman is Ochoa, Serapio at saka Tan. At associate naman nila yung M&A na law firm nila kasi lang yun, kanang connected lang din yon sa law firm ng most ng mga Marcos. At eto yung smuggling na sila lang din yung humahawak ng kaso. So, 'di ba? Mapapatanong ka talaga. So pakinggan natin 'to para mas maliwanagan yung utak natin, Kasi kung hindi nila alam, baka hindi mo rin alam, ikaw, ako, 'di ba? Kasi all we know, na sabi ng iba Eto kasi 'yon. Yung pagkawala kasi ni Persilapid, 'di ba? Parang idinidiin nila kay kay former President Rodrigo Duterte, yung mga naging mga galamay daw niya. Pero eto, tama nga si tama etong sinabi ni Maharlika na kung may plano talaga ang dating pangulo na syempre yung gurgurin, 'di ba? Yun naman yung mga term nila ganyan. Sana nung panahon niya, nung term pa niya, nung naupo pa siya bilang isang presidente. Hindi yung tapos na yung termino niya, wala na siya sa posisyon, tapos makapag-isip siya ng ganun. Okay, pakinggan na natin si Late Persilapid. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kalanin nyo. Isipin mo yan, Yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Katunayan yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang kasi nung una raw, kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa. Mga kaibigan. At dyan, mayroong maruming balita riyan. Kung bakit nakapasok si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si Putol, mga kaibigan, tumaya ng pera yan Pumondo yan sipin ninyo Of all people, executive secretary ni Pinoy sasama kay Marcos, kasama ng lihim. Nung una yan, naki-isko Siguro doon siya pinadala para dito sa Manchurian candidate. Yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon mga kaibigan. Nung tapos na eleksyon, nandun na siya sa Malacanang. Nanlihim. Walang appointment, pero sila nag-i-screen ng appointment. Kaya, tatawanan ko lang kayong mga patay gutom na loyalist, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala nakapwesto sa inyo. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga. Nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer. Yan nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si Ochoa. Bakit kako si Ochoa hindi nababanggit ang pangalan? Di ba? Samantalang ito ang pinaka number 1 isinusuka
sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Noon pa, magkakasama na sila. Ang pangalan ng kanilang kung tawagin ay MOST, M-O-S-T. Puro yun apelyido ng mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Isipin mo, sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Alam nyo na tinanin nyo ngayon, ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. At eto ha, pakinggan din natin to si Maharlika, no, sa kanyang mga sinabi. Ang involved sa smuggling ay mga kamag-anak ni Lisa Marcos. Kaya, di ba, siya ay binorgor, pinagbintangan si General Bantag. Tanungin ko kayo ng mga supporter ni Ka Percy Lapid. Question, kasi kritiko din si Ka Percy Lapid ni Pangulong Duterte. Kung bang ibibintang sa tao ng mga Duterte sa 6 years na nag-criticize si Percy Lapid, bakit pa siya pinatagal ni Duterte? Kung yun ang narrative na gustong sabihin ng bangag na gobyernong ito, na ang tumegi kay Percy Lapid ang Duterte's appointee, bakit buhay pa si Ka Percy Lapid noong hanggang naging presidente si Bangag Jr.? Kasi kung talagang siya ay gustong kikitilin nung panahon ni Duterte, dapat naggurgur na siya. Diba? Unang taon pa lang, kung yan ang naratibo na pinapakalat ng mga yawa na si Duterte ay ganito, ganyan, di nang gugurgur ng media, din sana nagurgur na siya. Bakit buhay pa sila Maria Ressa? Now, balik tayo. Bakit ko binanggit yan? Kasi siya po talaga, that was October, magdadrive kami, shout out kay Palangga, na may text sa akin, na kaibigan ko. Sabi niya, Miss Maharlika, tignan mo tong story na to. Sabi niya si Ka Percy Lapid. Actually, hindi ako nanonood kay Percy Lapid nung time na yon. Hindi ako nanonood sa kanya. Sabi niya, tignan mo to. Ang binubukelya nito, mga smuggling. Gobyerno ang may gawa nito. Well, ano pa nakikita niyo? You decide. Bakit si Percy Lapid ay nagurgur? Dahil binanggit niya na ang Araneta Marcos ay sangkot sa smuggling. Kasi, mga kababayan, dahil nung si Attorney Vic, based sa kanyang book, may pagkakataon na si Martin Araneta ay naabutan niya sa opisina ni Marcos Jr. na may bit na brown envelope na nakalagay doon ang mga personal data sheet o yung mga pangalan ng gusto niyang ipa-appoint sa Bureau of Customs. Saan ba dumadaan ang smuggling? Idi sa Bureau of Customs. Diba? So, diniretso niya kay Marcos Jr. Pero dahil inatasan ni Marcos Jr. si Attorney Vic na dadaan sa kanya ang lahat ng mga appointees at si Marcos Jr. ang magde-decide, kumbaga isi-screen muna, tapos at the end of the day, siya ang magde-decide. Siya naman ang bangag na presidente. Yung envelope na yon na bit-bit ni Martin Araneta na ang intention niya ay bigay kay Marcos Jr., pinorward kay Vic, kaya nga nasa libro siya Attorney Vic. At doon nakalagay ang mga pangalan ng mga binanggit ko na dito. For sure, doon hindi naman sinulat ni Attorney Vic lahat ng mga pangalan, pero lahat ng gusto niyang paupuin sa Bureau of Customs nando doon. So na-confirm na ang sindikato sa Bureau of Customs ay according to our source in the past, and according sa report ni Clarita Carlos, nabanggit din si Clarita Carlos dyan, mga palangga. Nabanggit din siya dito. Naalala ninyo, ang vlog natin na ito, I think, January. Pero I started December of 2022, naalala ko Kumbaga, atak-atak na yung vlog natin. Di ba sinabi ko sa inyo na si Clarita Carlos ay may natanggap na report, Nika report, ang mga sangkot sa smuggling ay pamilya ni Marcos Jr. at ang kanyang brother-in-law na si Martin Araneta. So, anong ginawa kay Clarita Carlos? Paulit-ulit na lang natin, di ba? Sumulat si Clarita Carlos, binasa ko na sa inyo, na nagsusumamo siya, okay, na manatili siya sa pwesto. Sabi niya, ginagawa niya lang yung tama, okay? Ginagawa niya lang yung tama. So, ito yung Nika report sa kanya, Mr. President, nasa mga kamay ninyo, it's up to you kung gagawin niyo yung tama, di ba? Paulit-ulit natin binablog dito. Ang point dito, kung ito ay fabricated story, kung ito ay libelous, they have all the money, people's money, para gipitin si Attorney Vic. Bakit ni isang kaso tungkol dun sa offshore account, and now here, wala silang maibato? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, totoo lahat ito. Kung ikaw ay nasa pwesto, tapos malinis ang ginagawa mo, zero talagang para sa bayan, mga palangga, gagawa ka ng paraan kung paano mo to pasisinungalingan ang sinasabi ni Vic Rodriguez sa kanyang libro. Pero paano mo papasinungalingan ito, mga palangga? Nandito yung ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to get your copy very soon. Sa Pilipinas available na. Habang binabasa ko, napakasakit. Okay? Napakasakit na grabe yung ginawa sa atin. Dating executive secretary ito Abogado ito Hindi naman ito dugyots na, bataan ni Lisa na mga uhugin na magyaw-yaw ng yaw-yaw, maka-invento lang ng kwento para magpanira. Ito dokumentado, nandito sa loob lahat ang dokumento. May pirma. Yes, totoo yan, no? Na nalunod na yang si President Marcos sa kapangyarihan. Kasi ito lang, may singit ko lang ha. Kasi ngayon, 'di ba, alam naman natin, no, na pinag-iinitan, no, ng Marcos administration ngayon ang Davao City. Dahil alam nila na
ang Davao ang isa sa pinaka progressive no na lungsod no, ang Davao City. At alam din nila na ang mga namumuno o ang nasa posisyon diyan ay ang Duterte. Nakita naman namin kung gaano ka progreso at paano nila dinala ang lugar ng Davao. Napaka-progressive, napaka-safe. Pilit nilang hinihila pababa eh. Kasi gusto nilang magmukha na masama ang Duterte. Yun naman talagang totoo. Yun talaga ang totoo. Na pinag-ano nila ba, kanang mind conditioning. Like, gusto nilang maano sa utak ng tao na ganyan ang ginagawa ng Duterte. Wala namang perpekto eh. 'Di ba? Walang perpekto na tao. Pero yung mga taong gumagawa ng tama para sa kanilang lugar ay napaghahaluan ng politika. Dahil ba malapit ng eleksyon? Gusto niyo magpalapad ng inyong mga papel? Gusto niyo magpabango sa Pilipino para kayo iboto? Tapos ngayon, ang mga Duterte sinisiraan ninyo? Dahil alam ninyo na mahirap magiba ang mga Duterte. Dahil alam ninyong makamasa sila. Alam ninyo na maraming sumusuporta sa kanila. Kaya pilit na hinahatak nyo sila pababa. 'Di ba? Ang mga Marcos ha, eto ginagamit lang talaga nila ang Duterte.